Hi! Hello po mga ka-greenie. Good day po mga ka-greenie. Good morning po. At maaraw po dito sa area namin sa Manila. Lumabas po si Haring Araw. At ayan nga, morning sun ang meron dito ngayon. Natatamaan po ang aking mga new succulent. Ito po yung aking mga malalaking succulent na nilagay ko sa malalaking pot. Ayan po, plastic pot. At na-miss kong gamitin ang mga malalaki kong plastic pot kasi gamit ko po yan sa aking mga house plant, mga ornamental plants. Pero dahil po wala na yung aking mga house plant, iilan na lang, 5 na lang siguro. So nabakante na itong aking mga malalaking plastic pot. Yan, magkakasama sila. I-share ko sa inyo yung aking mga bagong succulent ngayon. Dagdag ko sa aking collection dito sa aking plant rack, sa aking garden. At ito yung aking mga echeveria. Halos lahat echeveria siya or echeveria. Yan ang aking dugong. Ito ay 2 heads, 2 po siya. Pero wala pa naman po akong balak paghiwalayin sila or tanggalin sila sa isa't isa kasi mas okay muna sila dyan dahil ngayon pa lang sila magkasamang mag-ina or mag-asawa. Kaya ganyan muna sila. Ayan po oh. Malaki po talaga siya. At sa damo ko po ito nabili. Sa kabila din, malaki din po, magkabilaan sila. Pag nag-ano na siguro siya, pag nag-stable na siya, pwede ko na po siyang paghiwalayin. Pero ngayon dahil hindi pa siya 2 to 3 months, bago-bago pa lang, wag muna kasi baka may mamatay sa kanila, isa sa kanila kapag pinaghiwalay ko sila. Ito yung katabi niya ay si Mensa. Before, nagka-Mensa na rin ako. Pero maliliit lang. Hindi ganito kalaki. Yung Mensa ko, yung nagiging problema ko sa kanya, mapunggus po siya. Yung punggus po, yung parang may mga itim-itim dyan sa leaves niya. Yun po yung pinaka-punggus. At baka sa mga susunod na araw, esprehan ko siya ng fungicide kasi labanan natin or unahan natin dahil ulan araw ngayon. Usually yung mga punggus dun talaga umaatake kapag ulan tsaka araw. Lalo na kapag medyo matagal bago umaraw, talagang prone ang ating mga succulent sa fungus. Buti naman hindi masyadong ma-insekto dito sa garden ko. Usually ang talagang hirap ako ay yung fungus. So ayan yung aking Mensa, intact siya. Sana hindi siya mabago. Kung gaano siya kaganda ngayon sa mga susunod na buwan or sa mga susunod na araw, sana ganyan pa rin siya. So hindi ko pa sila didiligan or hindi pa sila nadiligan dahil medyo days pa lang sila. Pero malapit na sila mag-weeks. Ayan muna, ganyan muna yung kanilang sitwasyon. Wala munang dilig. Morning sun, yan, pinaarawan ko na sila ng morning sun. Doon kasi sa kung saan sila nakapwesto, meron doong morning sun until 8 o'clock. Doon po yun sa sinasabi ko shaded area. Pero hindi na siya shaded kasi kapag morning talaga, meron siyang araw, natatamaan po siya talaga ng ilang oras, 1 o 2 oras. Kaya hindi ko siya masabing shaded kasi meron na siyang araw. So yung katabi niya, ito naman si Blue Clouds. Ang ganda rin ni Blue Clouds. Si Blue Clouds, nagkaroon na rin ako nito ng maliit. Hindi naman masyadong maliit. Hindi lang ganito kalaki. Mabait si Blue Clouds. Wag lang siya pabayaan sa summer. Kasi kahit gusto niya ng rain or shine, ayaw niya po ng summer. Nauubos po yung dahon niya, nalalanta. Hanggang sa siya ay maging leggy. Ang matitira na lang ito. Yung tuktok niya na lang. Kaya hindi ko na siya pababayaan sa initan kapag summer. Kasi ayaw niya po. Kahit yung mga iilang mga echeveria, ayaw po nila ng summer.
Mga cactus lang po ata ang mga gusto ang summer. Pero yung mga echeveria, naku, ayaw po nila yan. Ang may gusto ng mga summer or initan, ayan, yung mga stinky na yan, pati yung mga sedum na yan, mga kalanchoe. Pero yung mga echeveria, ang ginagawa ko kapag summer, inaalis ko sila dyan or tinatakpan ko sila ng shade cloth ko para hindi talaga nila maramdaman yung summer. So katabi niya ay ayan, isa sa gandang-ganda ko kasi yung teeth niya red at saka talagang matulis. Mga rare or bibihira lang yung talagang may mga ganyang teeth, tsaka mahaba yung kanyang leaves. Yung iba may mga teeth din naman, pero talagang yung kanya, yung teeth niya ano siya, red talaga. So ayan yung aking cat's claw. Si cat's claw, prone din siya sa fungus kapag pinabayaan mo. Kapag may fungus, ang ginagawa ko, kasi nasaba ko sila sa initan, sa morning sun, para yung fungus talagang umalis. Kasi yung fungus, ano siya, hindi natin siya nakikita. Mas okay pa yung insect kasi mapapanggigigilan natin. Talagang makukurot natin. Yung tipong mahihiwa natin ng kutsilyo. Pero yung fungus hindi. Para siyang virus. Dumadapo siya ng hindi na mamalayan natin. So, sakit siya. Sakit siya ng mga succulent na makikita mo na lang, nandyan na siya. So, ito yung aking cat's claw. Meron siyang mashi sa ilalim. Ayan po. Isa lang. Ayan. Ganun po talaga. Minsan nagmamashi. Pero may mga succulent na hindi talaga din nagmamashi. Pero may mga iilan din mga succulent na mashi talaga sila. So, ito naman yung aking Hercules. Ayan. Maganda rin yung rosette ng Hercules. Ang Hercules, natatandaan ko parang hindi pa ako nakaalaga sa kanya. Usually, ang meron ako ay rundo. Kasi yun yung marami sa Dangwa kapag pumupunta ka doon. Rundo. Rare yung Hercules. Pero magkapareho sila ng rundo itong Hercules na to. Medyo hindi siya kalakihan compare dito sa mga katabi niya kasi tignan nyo, may space pa siya. Ito, medyo wala na. Ito rin, halos ito wala na rin si ano. So, mas malalaki to. Ito lang yung medyo maliit lang konti. Malaki na rin. Diyan ko na rin siya nilagay para kasama siya ng mga malalaki. Pag nilagay ko kasi siya sa ganitong pot ko, maliit naman siya. So, dyan na lang talaga. Kasi mas okay na nakakabuka siya, nakaka-spread yung ating mga succulent. Nakakahinga sila ng maluwang. So, dyan ko muna siya nilagay. May isa siyang mashi, ayan po. Pero hindi ko muna siya tatanggalin kasi medyo mahirap pa siya tanggalin. Kapag mahirap, hindi ko muna siya pinipilit. Antayin ko lang siyang mag-dry kasi pwede namang mag-dry yung mashi. So, ayan yung aking mga new collection ngayon ng mga echeveria. Hoping na mabait sila sa akin ngayon dahil mabait naman ako sa kanila. Inaalagaan ko naman sila ng maayos. Ewan ko lang kung bakit minsan pasaway po sila sa akin. Pero okay lang yon kasi ganun talaga. Meron talagang mga pasaway. Di po ba? Kahit sa mga anak, pasaway talaga. Kaya okay lang yan. Pag pasaway, alagaan pa rin natin. I-treat pa rin natin sila ng maayos. Para kahit mawala sila, lumisan sila, mategi sila, at least ginawa mo yung nararapat para sa kanila. So far, ayan muna yung mga malalaki kong echeveria. Sana sa mga susunod na araw, meron pa akong madagdag, meron pa tayong makita sa Dangwa para medyo mapuno na natin yung ating mga succulent dito. So, ito nga pala yung aking mga bagong ripat, yung mga una kong bili sa Dangwa. Ito sila, yan yung aking jade. Meron na namang nag-DM sa akin
kumusta daw yung Jade. Sige, sa susunod na video, i-update ko kayo. Ayan po, okay naman siya. Ito sila, o yan. Pinagtabi-tabi ko sila dito. Ayan, nandito pa siya, yung aking mga Astro. Yan. Kasi meron na naman akong bagong setup, kaya ganyan na naman yung hitsura niya. Dahil ayun na naman, no, binago ko na naman. Sa mga susunod na araw ko na lang ipapakita. Pero ito yung mga mga bago kong niripat, yung mga unang-una. Buhay na buhay naman sila. So hindi pa sila natatamaan ng morning sun. Maya-maya pa sila matatamaan ng morning sun. Oh, and that's it for today mga kagarini. Kung love po ninyo at nagko-collect din po kayo ng mga plants kagaya ko, cactus and succulent, ayan po. Please po, palike po ng video ko na ito. Pa-share na rin po. And don't forget to subscribe po, Ana Duran. Sa mga gustong i-follow ako sa FB account, ilalagay ko po sa screen ang aking FB account. Ayan po. Thank you Lord sa araw na ito. May God bless you all. Bye-bye po mga kagarini.